kumilos ang Department of Justice para iapela ang desisyon. Ang pamilya Chong sa suporta ng dating presidente ay nag-appeal para i-upgrade ang sentence sa death penalty. Ang mga Larrañaga ay nag-appeal din sa Korte Suprema patungkol sa maraming paglabag sa constitutional rights ni Paco. Si Paco kasama ang 6 na akusado ay transfer mula sa Cebu patungo sa maximum security prison sa Manila. Makalipas ang ilang buwan, kinagulat ng marami nang matagpo ang patay sa isang kwarto sa hotel ang judge ng Chong case na si Judge Martin Ocampo, at natagpuan sa tabi nito ang suicide note nito. 3 years na nakalipas mula nung dakpin si Paco ng mga pulis, siya ngayon ay nasa New Bilibid prison na. Hindi maganda ang kondisyon dito. Masikip, mainit. Ang capacity nito ay nasa 8,700. Pero ang inmates na nakakulong that time dito ay nasa 20,546. Imagine kung gaano katindi ang siksikan sa loob. Ang populasyon ng mga bilanggo ay nahati sa 12 gangs na humahawak sa bawat isa na nandito. Dahil naobligahan na sumali sa gang, si Paco kasama ang 6 na akusado ay naging miyembro ng Batang Cebu at minarkahan para sa kanilang proteksyon. Dumating sa punto na gusto na ni Paco wakasan ang kanyang buhay, pero sa araw-araw na nakakasurvive siya, na-realize niya na tuwing nagigising siya sa umaga, isipin niya lang na kailangan niyang mabuhay para sa araw lang na yon. Kung ano ang magagawa niya o gagawin niya. Huwag muna isipin ng bukas. Kailangan niya lang mabuhay para sa isang araw at isipin niya na bukas na lang siya mag-give up. Next day the same, and next day the same. Pag dumating na yung kinabukasan, sabihin niya na lang uli sa sarili niya na bukas na lang siya gi-give up. Ito ang dahilan kaya napahaba niya ang buhay niya sa loob ng bilangguan. Kaya ito rin ang lagi niya sinasabi sa mga kasamahan niya na gawing mindset sa araw-araw ang salitang give up tomorrow. Matapos ang EDSA 2 ng mapatalsik ang dating presidente Erap sa pwesto, pumalit at nanumpa si Gloria Macapagal Arroyo bilang pang-14 na presidente ng Republika ng Pilipinas. Kinagulat ng pamilya Larrañaga nang ilabas ang desisyon na nagpabigat sa hatol ni Paco at ng iba pa niyang makasama mula sa double life sentences patungo sa death penalty o parusang kamatayan sa pamamagitan ng lethal injection. Lubos itong kinalungkot ng pamilya ni Paco at dito unang beses na nakita ng pamilya na umiyak si Paco. Isang grupo ang binuo ng isang pari na naniniwalang inosente si Paco na sumisigaw ng justice for Paco. Dahil ang tatay ni Paco ay Espanyol, humingi sila ng tulong sa Espanya. Gumawa ng paraan ng mga kamag-anak nito para mabigyang pansin ang kaso nila at injustice na ginawad kay Paco sa Pilipinas. Umabot sa tanggapan ng K newspaper sa Espanya ang panawagan ng pamilya Larrañaga. Nang makarating ito sa direktor ng K newspaper, sinabi niya na kailangan nilang simulan ang kampanya para tulungan si Paco. Sabi pa niya, pagkaisahan nating mailigtas ang buhay ng batang ito. Nagsimula sila ng kampanya at wala pang isang buwan ay nakakahalap na sila ng 100,000 signatures. At hinihintay lang nila na ipatawag sila sa Congress para i-present silang lahat in person. Napakaiksi na lamang ng oras na nalalabi at si Paco ay nasa death row na. Kaya doble pagkilos ang ginagawa ng gobyerno ng Espanya. That time, ang Amnesty International ay hiniling sa Philippine Embassy na itigil ang execution sa death penalty ni Paco na may 210,000 signatures. At ito'y naka-address sa Presidente ng Pilipinas, who has the last word. Ganun pa man, ang Korte Suprema ng Pilipinas ay binaliwala ang lahat ng to. Binaliwala ang lahat ng presyo mula sa international community. Kaya, ang death sentence kay Paco Larrañaga ay matutuloy pa rin. Napag-alaman at nireveal ng media na ang Chief Justice pala ng Supreme Court ay kamag-anak ni Mrs. Chong. Nung binasura ng Supreme Court ng Pilipinas ang final appeal of motion of reconsideration, ang huling alas nila ay ilapit na itong kaso sa United Nations Human Rights Committee.
At kinagulat nila kasi within a week nakatanggap agad ito ng response mula sa kanila na sila na ang hawak ng kasong ito. After months of deliberation, nag-release sila ng ruling sa Pilipinas. November 2005, si Jose Bono na Spanish Defense Minister ay nagtungo sa Pilipinas para kausapin ng dating presidente na bagong upo na si Gloria Macapagal Arroyo. Diniskas nila ang relasyon ng dalawang bansa. Diniskas ang patungkol kay Paco. Humiling ang Defense Minister ng Espanya sa presidente ng Pilipinas ng clemency na mula sa hari ng Espanya. Ang clemency, ito ay pagpapawalang sala o pag-reduce ng sentence ng isang akusadong nahatulan na, at ang kapangyarihang ito ay binibigay lamang sa presidente. Matapos ang meeting, tinawagan agad ng Spanish Defense Minister ang magulang ni Paco para sabihin na ang death sentence kay Paco ay hindi na i-execute. Makalipas ang ilang buwan, June 24, 2006, si President Arroyo ay inabolish na ang death penalty. Dahil dito, pinuri ng hari ng Espanya ang pag-abolish ng Pilipinas sa death penalty. Bumisita si President Arroyo sa Espanya para i-celebrate ang feast day ng hari. Pinakita ng Presidente ng Pilipinas na willing siya maipag-cooperate sa Espanya. Dito na rin napag-usapan at napagkasunduan ng isang agreement na pinirmahan at tinawag ito na Prisoner Treaty Exchange na magpapahintulot kay Paco na makumpleto ang kanyang life sentence sa Spanish prison. Noong panahong yun, balitang-balita ito sa buong bansa at ang mga tao ay sobrang dismayado dahil sa maling paghatol sa isang akusado. Dahil ang isang presidente ay walang kapangyarihan na baguhin ang desisyon ng Korte Suprema, ang treaty na napagkasunduan sa Espanya ang nakikita na best solution sa pangyayaring ito. Dinala si Paco sa Espanya upang ipagpatuloy ang sintensya sa kanya. Noong nakakulong na siya sa bilangguan ng Espanya, inakala niya na magiging okay ng lahat. Akala niya makasama na niya mag-spend ng Christmas ang kanyang pamilya. Pero hindi pala, kasi nakakulong pa rin siya. Mas mahirap nga daw dun kaysa nung nasa kulungan siya ng Pilipinas dahil sa Pinas, mas madalas pa siya nadadalaw ng kanyang magulang. Di tulad sa Espanya, nakakalungkot. In-interview si Mrs. Chong kung ano komento niya patungkol sa pag-transfer kay Paco sa bilangguan ng Espanya. Siya ay tumawa lang ng tumawa habang sinasabi na syempre masakit dahil namatayan siya ng anak. Yung isang anak niya di pa natatagpuan, pero pinalaya na yung gumawa ng krimen. Sabi niya, kung babalik sa Pinas si Paco, siya mismo ang papatay dito. At pagpaplanuhan talaga nila mag-asawa na patayin siya. Sinabi niya yon habang siya ay tawa ng tawa sa interview. Di ko tuloy alam kung seryoso siya o nagbibiro lang. Ang Prison Review Board sa Espanya ay inihayag na ire-rekomenda lamang nila si Paco para sa parol kung aaminin niya na ginawa niya talaga ang inakusa sa kanyang kaso. Ang parol, ito ang ginagawad sa isang preso upang makalabas ng kulungan temporarily for special purpose o permanenteng pagkalaya bago matapos ang kanyang sentence, pero syempre on the promise of good behavior. Nalungkot si Paco dahil iniisip niya na kaya siya dinala sa Spain dahil tingin sa kanya ay inosente siya. Pero ngayon gusto siya paaminin sa krimen na hindi naman niya ginawa. Sabi ni Paco, paano niya aaminin ang krimen na hindi niya naman talaga ginawa? Sabi niya, never siyang umamin at never niya itong aaminin dahil hindi niya naman talaga itong ginawa. Mas gugustuhin pa daw niya na mapatawan uli ng death penalty kaysa aminin ang kasalanan na kailanman hindi niya ginawa. Si Paco ay nagpatuloy sa pag-aaral habang nasa loob ng kulungan sa kursong Hotel and Restaurant Management under temporary license na granted ng Prison Support Team. Sa Espanya, itinuturing si Paco na third grade prisoner or least dangerous Spanish prison system dahil sa haba na ng panahon na nilagak nito sa kulungan. Makalipas ang 4 na taon, si Paco nalipat bilang second grade prison sa Martutin, San Sebastian, Spain. 2008, si Paco ay pinayagang makalabas ng kulungan para magtrabaho sa restaurant na walang kasamang escort, ngunit kailangan pa rin niyang bumalik sa selda pagsapit ng gabi. Kasalukuyan na siyang employed at ngayon natupad na niya ang pangarap niya maging chef.
Si Paco ay 27 years old nung siya at anim niyang mga kasama ay nakonvict sa Cebu noong 2004 sa krimen na naganap noong 1997. Noong 2009, si Paco ay na-transfer sa Maximum Security Prison Soto del Real, Madrid, Spain o kilala sa Madrid Central Penitentiary. Hanggang ngayon, maraming kumakalat na spekulasyon patungkol sa Chong Sisters at usap-usapan na buhay pa raw ang Chong Sisters ayon sa mga nakitang larawan kasama ang mag-asawang Chong. Pero ang sigurado lang dito, July 16, 1997, nawala ang magkapatid na Chong. Ang 7 akusado ay nabilanggo ng halos magdadalawang dekada na. Ang kanilang pamilya ay patuloy na pinaglalaban pa rin ang kanilang hustisya.